Nakikipagkita ka ba sa Alvarez na yon? Himala sa lahat ng himala na sinadya siya ng ina sa silid niya. Alam niyang maiirita lang siya kapag nilingon niya ang ina na nasa bungad ng pintuan ng kanyang walk-in closet. Nagpatuloy lang siya sa pag-aayos ng sarili sa harapan. Magkikita at magkikita talaga kami. Dahil pareho kami ng school na pinapasukan. Sinikap niyang maging kalmado. Tinakpan niya ng lipstick at ibinalik sa makeup kit. Saka inayos ang bahagi niyong kunulot na buhok na hinayaan niyang nakalugay lang. Tama lang sa kanya ang hakab ng damit, pati ang haba nito. Sa unahan naman siya pupunta, kaya sinisigurado niyang hindi siya magmumukhang cheap. Cheap na nga ang tingin ng ilan sa nanay niya. Boyfriend mo na ba siya? Sinikap niyang wag sagutin ito. Magsisimula na naman ang bangayan nila. Naupo siya at ikinabit ang tali ng gladiator sa sandals niya. I knew it. May himig ng pagmamalaking wika nito na para bang nanalo sa loto dahil sa tingin nito ay tama ang hinala nito. He is an Alvarez. He doesn't take any woman seriously unless she is the one. Napapikit naman siya sa sinabi nito. It was meant to insult her. Sanay na siya, dapat walang ibang lumalabas sa bunganga ng mami niya, kundi ang purong kabastusan lang. Parang tumatandang paurong ang kanyang ina. Hanggang kama lang naman ang mga babae sa kanila. Yeah, kagaya mo. Pero nagawa niya pa ring rindahan ang sarili at bibig, kahit kating-kating na siyang ipamukha rito ang lahat. Sa iilang gatherings ng side ng daddy niya, hindi maiiwasang makarinig siya ng mga bulong-bulungan. Tumayo siya at magalang nagpaalam dito. See you later, mother. Hindi niya hahayaang masira ang araw na ito. May date sila ni Conrad mamaya. Habang binubuhay ang makina ng kotse niya, kasama namang nabuhay ang excitement sa dibdib niya. Kinikilig siya. Finally, siguro naman, it's about time para ilagay sa ibang level ang friendship nila. Dama niya naman ang atraksyon nila sa isa't isa. Kung ibang tao nga lang ang tatanungin, madalas na sinasabi ng mga ito na sila nga ni Conrad. Kung hindi lang nakakahiya, siya na ang manliligaw dito. But then again, babae siya. Sa buong araw nang nasa eskwela siya, lumilipad ang utak niya sa kung saan. Manong, pakipark na lang po ng kotse ko kung saan. Ang driver na mag-uuwi ng sasakyan niya, para ano pa at may sasakyan naman si Conrad. Nasa entrance na siya ng gusali na may umagaw ng kanyang pansin. Isang babae na nakaupo muli sa dating inuupuan nito. Kagaya ng dati, mag-isa na naman ito. Napaka-old-fashioned naman ang mga suot nito. Para itong hindi takot mag-isa. Hindi kagaya niya. Laging nakadependent lang kay Conrad. Ayaw niyang may ibang tumitingin kay Conrad. Nagsiselo siya. Siya lang dapat at sa kanya lang din ito nararapat na nakatitig. Binawi niya ang tingin at may dinukot sa tote bag. Shit! Wala sa loob ang mobile phone niya. Sa itaas na palapag, kung saan siya tumatambay kanina. Papasok siya ng elevator. Bitbit ang phone nang may mag-ring na phone. Lumawa kaagad ang ngiti niya. Pagkabasa sa pangalan ni Conrad, kinikilig siya, hindi pa man. Hi. Nag-o-duty na ito pero pinaglalaanan pa rin siya ng oras. As much as possible na maihatid at sundo siya. Ang kaba ay idinaan niya sa pagtanaw sa nakikitang view sa labas ng library. Where are you? Napakunot noon naman siya. Nahihimigan niyang may kakaiba sa boses ng kausap. Para itong napapagod. Nasa library. Huwag ka nang bumaba. Ako ang pupunta sa'yo. Mas lalong bumilis naman ang tibok ng puso niya. Sinabing maghintay kaya naghintay siya. At inalis ang sarili sa pagtitig sa labas ng building. Olga. Rinig niya ang tawag nito sa kanyang pangalan. Napatda siya panandali ang tumigil sa pag-inog ang mundo niya. Tila ba, hindi niya maipaliwanag ang kanyang sayang nararamdaman.
Nakapagtataka lang. May mga matang nakatitig sa kanila. May mga nanunukso, may naiinggit din. Sandali lang. Sa napapagod na boses ay tanong nito. Inilubog ni Conrad ang mukha sa leeg niya. Gustong-gusto niya naman ang pakiramdam na kayakap ito. Nag-iinit ang mukha niya. Nagtatambol ang puso niya. I had a fight. Kanino? Umikot siya at hinanap kaagad kung may mga pasa ito sa mukha nito. Wala siyang makita. Hindi naman ito ugali ang nakikipagbardagulan. May family. Mom and lolo to be exact. Napakasweet naman talaga ni Conrad. Pinakahuli nitong gagawin ang bigyan ng sakit ng ulo ang pamilya. Pero bakit? Hinaplos niya ang mukha nito. Ramdam niya ang bigat na dinadala nito. Parang tinutusok ang puso niya nang sa pagmulat nito ay nasaksihan niya kung paanong namumula ang mga mata nito. Nasasaktan at nagagalit ito. Ang alin, Conrad? Namayarin na rin ang kaba sa dibdib niya. She had this thinking na may kinalaman sa kanya ang bigat ng kalooban nito. Imbes na sagutin niya si Conrad, lumayos ito sa kanya. Dalawa na sila ngayong nakatingin sa labas ng glass wall. Nakapamaywang ito at ang panghapong araw na sumisinag sa mukha nito. Mas dumadagdag pa yata sa kagwapuhan nito. Mas nadidipi na pa ang sinag ng perpekto nitong jawline at matangos na ilong. Pero hindi maikakaila ang lungkot sa mga mata nito. Of me. Marrying with someone. Parang nalubog sa bangin ang boses nito. Ang hina ng pagkakasabi nito. Pero umeeko sa utak niya ang sinasabi nito. Nagsimulang bumayo naman ang kaba sa puso niya. Nakaplano ng pakasalan ko ang babaeng yun. Yung anak ng taong sumugip sa akin noon. Ilang sandaling namayanin na lang ang katahimikan sa pagitan nila. Ilang ulit siya nagtangkang magsalita. But all she was capable of doing was have a deep sigh. How long did you know? Matagal na. Napahawak naman siya ng dibdib. Bakit ngayon lang nito sinabi kung kailang lulong na siya sa pagmamahal dito? Yun ba ang rason kung bakit pinipigilan mo yung nararamdaman mo sa akin? Matapang niyang tanong makalipas ang ilang sandali. Tumango naman si Conrad. Hindi ito makatingin ng tuwid sa mga mata niya. Nahihirapan ang kalooban nito. Ang una ang papipiliin nito mula sa pamilya at siya. You invited me on date, Conrad. May diin niyang pagkakasabi. Inside her chest, nabuhay ang resentment. You made me hope, Conrad. Sa lahat ng ginagawa mo. Mabilis niya itong iniwan. Hinabol siya nito. Ilang pagtawag sa pangalan niya ang ginawa ni Conrad. Pero hindi niya ito pinakinggan. Gusto lang niyang makalayo rito. Olga, please, hear me out. Sinubukang harangin siya ni Conrad pero itinulak lang niya ito ng malakas. Ano, ha? Wala siyang pakialam kung may mga nakakakita sa kanila. Pwede tayong tumakas. Tatanggi ako kay Lolo. Nanlaki naman ang mga mata niya at dinuro niya ito. Nang matigas sa dibdib nito. At sa palagay mo, maniniwala ako sa iyo na makakatanggi ka sa pamilya mo, lalong-lalo na kay Lolo Alvaro. Hindi ako naniniwala, Conrad. Kailanman, hindi mo magagawang salungatin ang pamilya mo. Sabi mo nga, sila ang pamilya mo. Utang mo ang buhay mo sa taong nagligtas sa iyo. Namamalisbis naman ang mga luha niya. Pinawi niya iyon. Huminga siya ng malalim at sinalubong ang mga titig nito. I guess, this conversation had just ended. Tagaktak ang mga luha niyang tinalikuran nito. Sinubukan siya nitong sundan ngunit pinigilan niya ito.
Gusto niyang mapag-isa. Gusto kong mapag-isa. Kahit ngayon lang. Okay. Nakataas ang mga palad nito. Maghihintay ako. Doon sa cafe. Same spot. Same time. Tinungo ang parking lot. Ilang ulit muna niyang hinayaang lumuhang mag-isa sa loob ng kotse. Nang humupa naman ang pakiramdam, mabilis niyang binuhay ang makina ng kotse at pinaharurot iyong papalayo. Inignora niya lahat ng tawag ni Conrad. Maulan sa labas at wala siyang planong umuwi muna. Parami na ng parami ang naiinom niya. At me. Kung sino ang Poncio Pilatong nagbayad ng pang-ilang shot niya. Can I join you? Hinayaan naman niyang maupo ito sa tabi niya, ni hindi malang niya tiningnan ang mukha nito. Kay Conrad lang nakasentro ang buhay niya. Ang natatanggap ng mga nagtatangkang manligaw sa kanya ay hindi niya pinapansin. Pagising niya kinaumagahan, she was already naked and sore, lying on bed with a total stranger. Luminaw sa kanya ang lahat at naiwan ang nag-uumigting na katotohanan. She just accidentally gave herself away to someone else. Shame and struck her. Umiyak siya ng umiyak. Habang nakadapa siya sa kama, nang tumunog naman ang cellphone niya. I will fight for you, Olga. Panghihinayang ang nararamdaman niya nang mabasa ang message na iyon ni Conrad. Paano pa ba kung naisuko na niya sa iba ang sarili? Para na rin siyang natutulad sa mami niya. Kaya iniwasan niya si Conrad. Kapag nakikita niya si Conrad na nakaantabay sa kanya, binubundol siya ng hiya rito. She made that conscious decision to drift away from their friendship. Nagkaroon siya ng ibang mga kaibigan. She dated other men. Lahat ay nakita ni Conrad. Hanggang sa napagod na rin siguro sa panunuyo si Conrad. Nalaman niya na lang na lumipad na ito sa US matapos ang graduation para mag-aral ng master's degree nito. Walang anumang balitaan sa pagitan nila. 4 years later, muli itong bumalik at ibang-iba na. Malayo sa kababata at sa lalaking minahal niya noon. Sa isang bar kung saan ay kasama niya ang kasalukuyan niyang karelasyon. One of the many na dumaan sa buhay niya. Olga, it's been a while. Mas naging gwapo ito. Mas naging confident. Mas maikli na rin kaysa sa dating medyo mahaba ang buhok nito. Tinanguan pa nito ang kasama niya. He extended his hand with Jason. Pinagtititigan lang sila ng mga ito. They were like freaking show. Kung alam lang nito kung gaano nangatog ang mga tuhod niya. It was something that Conrad was capable of doing. Conrad, his former best friend, may kumunot sa puso niya sa sinabi nito. Gumanting pakilala ang kadate niya na kahit ang apelyido ay hindi niya maalala ng mga sandaling iyon. Paano ba naman, kinain ni Conrad ang buo niyang atensyon. She was amazed at his transformation. Nakikita kong ang laki ng ipinagbago mo. Ang nagawa niyang sabihin nang mag-excuse naman ang lalaking kasama niya. Dati pantalon at sweatshirt o di kaya naman simpleng shirts lang ang suot nito. Ngayon, kitang-kita na ang pagiging Alvarez nito. Tindig, pananalita. 4 years in the US. Nakikita niya ang malaking pagbabago nito. At ikaw, Olga, hindi siya pinatahimik ng encounter na iyon. Ang desire niya para kay Conrad, gusto niyang ibalik ang dati pero paano? Kung sino-sino na rin ang nakakasama niya. Hindi na siya bagay pa kay Conrad. Siya ang kinuha ng tita niya na mag-organize ng mga company gatherings sa kumpanya. Si Tita Liana. Malimit na nagkukross sa mga landas nila ni Conrad.
Being her father date on the company event was boring. Pero kapag umaattend na ito sa shareholder meeting at sa dinner ng kumpanya ni na Conrad, mas maagap kaysa sa 4:00 siyang sumasama. Unti-unting bumabalik ang nalamatang pagkakaibigan nila. So bad na hanggang sa pagkakaibigan na lang. Nagugulat na lang siya sa mga ibinibidang kwento naman ni Jason tungkol sa mga eskapadades ng mga ito sa US. Kapag nakikita niya itong may kasamang iba, naiiwanan ng marka ang puso niya. Sana ako na lang. Hanggang isang araw, they accidentally ended up in bed. This wasn't supposed to be happen. Ayaw niya sinabi nito. Humingi ito ng sorry sa nangyari sa kanila. Hanggang sa nag-propose ito na maging casual lamang yung nangyayari sa kanila at walang magiging commitment sa isa't isa. Noong una ay tinatawanan lang ni Conrad. Pero habang tumatagal, nauulit ang nangyayari sa kanilang dalawa. Dumating sa puntong nagsasawa na siya sa ganong setup. Kalaunan ay tumigil na rin siya sa pakikipagkita sa ibang lalaki. Kay Conrad na lang niya ipinagkakaloob ang sarili. At sa bawat oras na nagtatapos sila, nabubuhay naman ang kaba. Natatakot siya na isang araw ay mawala si Conrad sa kanya at itigil na nito ang nangyayari sa kanilang dalawa. Hindi mo kailangang gawin yung mga ganitong bagay, Olga. Alam mo kung anong meron lamang tayo. Tinatawanan lang niya ang mga sinasabi nito. Pero sa kaibuturan niya, nasasaktan talaga siya hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan niya. Ang babaeng nararapat para kay Conrad. Kung alam lang ng lahat kung paano siya umiyak ng umiyak, naiinggit siya sa babaeng yon. Sobrang inggit na inggit siya. Basta lang hindi ito mawala sa kanya, gagawin niya ang lahat. Sa tunog ng sirena ay ugong ng sasakyan at ang malamig na posa sa mga kamay ang nagpabalik sa kanya sa realidad. One last time, lumingon siya sa kanilang pinanggalingan. Nasa loob ng isa sa mga kotseng naroroon si Jacob. Hindi na mahagilap ng kanyang paningin. Sigurado ako, magkikita na sila ng mami niya. Isinandal niya ang ulo sa upuan habang nakatitig sa nagtataas sa mga puno sa paligid at sa maliwanag na langit. Napapaisip siya sa naging takbo ng buhay niya. Lahat ng iyon ay nagpabagsak sa kanya. Kung may isang bahagi man ng buhay niya ang gusto niyang balikan, yun ay ang araw na hinayaan niyang mag-isa si Conrad sa cafe. Sana bumalik siya. Sana naging matapang siya. At hinawakan ang kamay ni Conrad at tumakbo sila papalayo. Malayong malayo. Nagsisisi ang tanging naiwan sa kanya. Pero alam naman niya sa simula pa lang, lahat ng ito ay mangyayari. Dahil simula pa lang, alam niyang si Conrad at si Miraya ang sa isa't isa.